kayo, Manong? Nagmamadaling tanong ni Lolo Ben. Matapos niyang tanungin ang panamuhin, agad naman niyang napansin ang kakaibang karamdaman nitong taglay. Halos hindi na siya nito naaalala at tila ba ang tanging naaalala na lamang nito ay ang bahay ng dati niyang maestro. Sa pagpapabuhay ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pinig ng isang binata na nagkukubli sa ilalim ng papag. Hindi niyo na ho makakausap yan. Baliw na yan si Tatang. Wika ng binata. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang magpakita nito kay Lolo Ruben upang magawa nilang makapag-usap ng maayos. Ayon sa binata, na magmula noong mamatay si Maestro Lino, hindi na ding mawala ang mission nito. Hindi umano nakayanan ng lalaking yun ang pagkawala ng kanyang kumparing tiningala niya ng gusto. Dagdag pa nito na kahit hindi nakikita ang kanyang tiyuhin at si Maestro Lino, nananatiling buo ang kanilang pagkakaibigan. Alam din ng kanyang tiyuhin ang tungkol sa tama nitong krus ng batis na siyang naging sanhi ng kanilang pag-iwas sa bawat isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang napahanga si Lolo Ruben sa yumawang maestro. Hindi na niya naman maiwasang malungkot para sa sila ng kumpare nito na naging tapat lamang sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nilisan ng binata ang lugar na kanyang pinagpapahingahan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan naman niyang mag-ikot sa baryo upang maghanap ng mga nilalang. Sa isip-isip niya noon, kinakailangan niyang malinis ang lugar na yon bago matapos ang kanyang isang linggong pagukit. Habang siya ay naglalakad sa kalagitnaan ng baryo, napansin niyang wala gaanong mga nilalang ang umaaligid sa mga bahay-bahay. Nang mapagtanto niyang wala namang mga demonyo gumagala sa lugar na yon, napagpasyahan na niyang bumalik sa dati nilang tahanan. Okay, hindi na natin patatagalin kasi maski ako na-excited. Parang sa finale, hindi sila magkakatapat nung